mas panunod lang or tuloy-tuloy lang yung pag-arangkada ni BNQT rito sa kanyang Roger. And again, makikita natin dito sa highlights natin na medyo similar pa rin talaga yung kanilang ginagawa dito nung game number 1. Nandoon si Sanford chasing the heroes on the backline. Kumbaga, ang purpose kasi ni Sanford dito is, aside sa pagsusuntukin yung heroes ng Falcons AP, Bren, ay bawasan yung mga members ng kanilang heroes para man ma-activate yung second skill ni BNQT and ma-amplify again yung kanilang chase potential. I would say mas mahirap yung naging game dito ng Falcons AP, Bren. Grabe din yung mga freestyle na ginagawa ni Sanford dito. And again, yung chase potential, nadagdagan pa dahil meron pang diversion mula kay Louie. And yung team fight participation dito ng kanilang mga members ay talagang na-amplify yung pang last hit ni BNQT with the Lycan Pounce. Nakita naman natin na may konting bawi naman from the side of Falcons AP, Bren. It's still very similar to game number 1. Nandoon yung talon ng Minotaur, yung Petrify ni Flapteasy, yung counter-engage, and of course, yung mga tumatamang Star Shooter mula dito kay Pew and yung mga Spear of Destruction ni Super Marco. Ang mahirap lang talaga is laging may humahunting. Tapos may ultimate set ka pa ng Curse of Blood. Essentially, nalilimit dito yung movement ng Falcons AP, Bren, kasi stuck sila doon sa team fight. Even though masabi natin may mobility spell naman si Super Marco dito, ay talagang nahihirapan sila mag-engage. Pero may mga malulupit pa rin naman na plays si Super Marco dito. Pero ang masasabi ko lang for Liquid Echo, they have one strategy in mind, which is i-bait natin yung mga objectives. Lahat, halos ng tinake ng Liquid Echo dito is ginamit nila. At of course, itatry mo pa rin na makuha yung neutral objectives. Pero ginagamit nila to para ma-bait at